Na po, pass, wala na. Okay. Okay, salamat po. So, welcome po muli sa MBS at purihin ng Diyos dahil tayo po ay nakaraos sa ating graduation at ngayon po ay narito tayo muli sa panibagong yugto ng ating pag-aaral. Nawa po ay magpatuloy tayo na magsaliksik ng salita ng ating Panginoon. Ngayong gabi, atin pong itutuloy yung ating pong topic patungkol po dito sa church management. At ito po ay part 2. Meron po tayong AI assistant. Meron po tayong Zoom. Tangkilikin po natin yung ating po mga subject sa NBS. And let us share. Bahagi rin po natin ang MBS sa iba. At ngayon po ay meron tayong binubuo na satellite ng NBS dito po sa Calabarzon. And let us pray po doon sa ating Mobile Bible Seminary na ngayon po ay inaayos ni Doc Roderick. So ngayong gabi ay atin pong bibigyang diin o linaw ang atin pong subject ngayon, ang ating topic. At nawa po ito ay magbigay sa atin ng kaalaman at ito po ay ating magagamit sa ating pong mga pinangungunahan na simbahan. So ulitin ko po mga kapatid, sa MBS po tayo po ay narito para mag-aral, para magsaliksik at magamit natin. Kaya napakahalaga po ng pag-aaral na ito dahil ito po ang ating magiging tools o gamit doon sa mga pastor na nagpapastor ngayon at sa mga leader na ginagamit po sa kanya-kanyang simbahan o sa mga bago pa lang na magpapastor, ito po ay makakatulong sa ating pong mga ministry. Ulitin ko po, ang pag-aaral sa MBS o sa Bible School ay mahalagang maunawaan natin na importante po yung karakter na mahubog. Importante na tayo ay matuto at ito po ay mai-apply natin, maibahagi natin sa iba. At nang sa ganoon po, sila rin naman po ay magamit ng ating Panginoon. So ang ating pong tatalakayin ngayon ay ito po nga tinatawag natin dito sa Module 6 na economics, yung biblical, stewardship, and financial integrity. So kung titingnan po natin ang biblical definition ng economics, kukunin po natin dito sa biblical definition, economics po ay isang biblical stewardship and final integrity na tinatawag. God-given responsibility of managing the resources, wealth, time, talent, and opportunities entrusted to us in a way that honor God and benefits others. So, sa Biblia, in the Bible, economics is not about earning or spending or saving or investing money. It is about stewardship na mahalagang maintindihan natin yung ma-recognize natin that everything belongs to God, na siya talaga, ito talaga ay sa Kanya. Kaya makikita natin doon sa 1 Corinthians 4:2, sabi po doon, moreover, it is required, it is stewards, that a man found faithful. So ang biblical stewards ay merong tumutukoy na sinasabing God is the owner of everything and we are the managers of God's resources. We are accountable
to God for how we use what He entrusts to us. So ang biblical principle of economics, ownership belong to God. Yun po yung sinasabi. And stewardship requires faithfulness. Matthew 25 verse 21. At sinasabi rin dito na kailangan yung tunay na integrity. So, ang biblical economics ay ang makadiyos na pamamahala ng pera, ari-arian, oras, kagaya ng binanggit ko kanina, at iba pang biyayang pinagkatiwala ng Diyos sa tao. Bakit? Upang magamit para sa kanyang kaluwalhatian at kapakinabangan ng iba. So, ang pangangasiwa o yung stewardship, hindi tayo ang may-ari ng lahat ng bagay, tayo ay mga katiwala lamang ng mga pagpapalang ipinagkatiwala ng Diyos. Kaya, sinasabi dito na merong financial integrity. Ano po ba ang purpose? Sabi diyan, economics teaches how the church handle money faithfully before God and responsibly before people. So, ang purpose, ang layunin, the purpose of biblical economics is to ensure that money or position and resources are handled with stewardship. Kaya ang layunin ng biblical economics ay maturuan ang mga mananampalataya at simbahan kung paano pangasiwaan ang mga biyayang ipinagkatiwala ng Diyos ng may katapatan, karunungan at pananagutan. Kaya ang pinaka-keyword natin dito ay faithful stewardship. Dahil mahalagang maunawaan natin na tayo po ay pinagkatiwalaan ng Diyos at ang simbahang ating ginagalawan upang maisakatuparan yung mandate na ibinigay sa atin, at ito nga po yung to preach the gospel. Kaya ang purpose nito ay paano natin hahawakan ang kapirahan o mga resources na ipinagkatiwala sa atin ng mayroong katapatan, at ito po ay napakahalaga at ito po ang dahilan. At ito ang layunin ng biblical economics, maturuan ng mga mananampalataya kung paano pangasiwaan ang mga biyayang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Church finances are not just numbers. They reveal, sabi dito, ano po, what the church values, how leaders steward trust, whether ministry is mission-centered, whether accountability is practiced. So dito po mga kapatid, makikita natin na ang pananalapi ng simbahan ay hindi po lamang tungkol sa pera o numero. Ipinapakita nito ang mga pinahahalagahan ng simbahan at ang katapatan ng mga leader sa pangangasiwa o yung focus nito sa misyon ng Diyos at yung pagsasagawa ng pananagutan at integridad sa harap ng Diyos at ng mga tao. So kung ating titingnan, ano ba yung halaga nito bilang mga mangangaral o bilang mga katiwala ng ating Panginoon, na yung faithful financial management build confidence and trust among the congregation.
Kaya ang misyon dito ay yung ang simbahan po ay maipakita nito yung kahalagahan o yung katapatan ng isang leader sa pangangasiwa sa lahat po ng resources na ibinigay sa atin. So marami, most of the time, marami dito nagkakaroon ng problema ang ibang mga simbahan. Nagkakaroon ng usapin pagdating po sa pananalapi ng simbahan. At minsan dito nagkakaroon ng tinatawag po nating pagbagsak ang mga namumuno, lalo na kung malaki na yung resources na dumarating sa loob po ng simbahan. Kaya meron itong kasamang pananagutan at integridad sa harap ng Diyos at sa harap ng mga mananampalataya. So ngayon, merong 3 pong topic ang ating makikita. Una, yan pong earnings. Yan. Sabi doon, how the church receives financial resources. Pangalawa, yung pong expenditures, how the church uses financial resources. At ang pangatlo, yung ethical safeguards. How the church prevent misuse and scandal. Pag sinabi natin kung earnings, dito pumapasok yung mga tithes. Dito po pumapasok yung pagpatungkol sa giving. At pag sinabi naman nating expenditure na binabanggit diyan, ito naman po yung kung paano natin gamitin yung resources na meron tayo. Mamaya makikita natin to isa-isa at yung ethical safeguard. So ang ating topic ngayon ay itong earnings. Yan po yung ating tatalakayin ngayon. Binigyan ko lang po kayo ng introduction para po meron na tayong view sa susunod nating pagkikita. So dito po, sabi diyan, napakahalaga noong sources of church income and biblical stewardship. Earning in a biblical and church context refer to the financial resources. Yan ay nagpapakita na ang earnings ay tumutukoy sa mga salapi, handog, ikapu o donasyon at iba pang yaman na pinagkaloob ng Diyos sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga tao upang suportahan ang ministeryo at misyon ng iglesia. So, mahalaga ang earnings. Bakit? Dahil ito ang ginagamit sa pangangaral po ng Ebanghelyo. Every church, sabi diyan, why earnings matter? Every church need resources, sabi doon, to carry out ministry in preaching, in discipleship. At ito po, sabi dito, mahalaga ang earnings sa loob ng church o sa simbahan. Ngunit, ang simbahan po, may sinasabi diyan na but the church, o ang simbahan ay hindi negosyo. But the church is not a business. Church earning must never be treated as profit, fundraising manipulation, or leader
enrichment. So, ang simbahan po ay hindi negosyo. Kung ang mga pundong ito ay banal na ipinagkatiwala ng Diyos at dapat pangasiwaan po ng may katapatan, integridad at pananagutan. Kaya bakit mahalaga ang source of income ng church? Para meron tayong magagamit sa atin pong mga ministeryo. So, church earning are shared resources entrusted by God through His people. So, pinagkatiwala po ito po ay sagrado, banal na pangangasiwa dapat ang meron at mahalagang maintindihan ng bawat mga mananampalataya o mga lingkod ng ating Panginoon na ito po, earning na ito ay tumutukoy sa mga salapi at iba pang yaman na pinagkaloob ng Diyos sa simbahan upang masuportahan po yung ministeryo ng iglesia. Sabi po dito, what earning means? Ano daw po ba itong earnings na to? Earning refers to the financial resources received by the church for the support of worship, ministry, mission, and administration. So pag sinabi po natin earning, ito po ang mga resources at nakapaloob po dito yung sources of church earning. Isa dito ay ang tithes. Ito yung the regular giving of 1/10 of a believer's increase as an act of worship and obedience to God. So ang tithes, tumutulong po siya, sabi, para magpatuloy ang gawain o ministry sa loob ng simbahan. At pangalawang sources po dyan ay ang offering. Ito yung voluntary gifts given beyond the tithes as an expression of gratitude or worship and generosity. 2 Corinthians 9:7 po. Sabihin, nagpapakita ito ng willing heart and to support to all various ministry po. At merong donation. Yan. Ito yung financial or material given na sinasabi. Kaya mahalaga po, ito pong earnings. Po. Mahalaga siya kasi kumbaga dito tayo kumukuha ng mga kailangan po natin sa loob ng simbahan. Kasi kung wala po itong mga kaperahang ito, kung wala po yan, wala po tayong magagamit o hindi po magpapatuloy, hindi masusuportahan yung misyon. Kaya mahalaga yung tithes, mahalaga yung offering, mahalaga yung donation, mahalaga yung mission support, mahalaga yung special project giving. Ito yung contribution giving for building project para ito sa ministry expansion at marami pang iba. Kaya makikita po natin dito na ang earning ay tumutukoy sa lahat ng salapi at yaman na tinatanggap ng simbahan mula sa ikapo o doon sa mga handog. Kaya ito po ay upang magamit, sabi ko nga, para masuportahan yung pangangalaga sa loob ng church at mga gawain ng iglesia. So ang mga ito po ay hindi para sa kapakanan lamang ng isang tao, kundi para sa gawain ng Diyos at dapat pangasiwaan ng may katapatan at ng may integridad. So, mahalaga po ito. Itong ating mga source of income ng
church. Kaya nga tayo ay tinuturo natin yung pag-iikapo, tinuturo natin yung pag-offering, dahil dito po tayo kumukuha ng ating mga ginagamit para masuportahan ang gawain ng ating Panginoon. Lalo-lalo na po kung ang isang simbahan ay maraming mga gawain o activities. So mahalaga yan sa loob ng isang church. Pag wala po yan, no? Pag walang matapat na pangangasiwa dyan, magkakaproblema kasi nga po ay hindi na ayos yung kaperahan ng iglesia. Tingnan po natin yung biblical foundation ng church earning. The biblical foundation of church earning teaches that giving is not merely a financial transaction but an act of worship. So mahalaga na ito ay makita natin na paggalang o pagmamahal sa ating Panginoon, yung resources na meron tayo sa loob ng church po ay narito yung pundasyon ng church. Dahil ang pundasyon ng church ay nakabatay sa katotohanan na ang pagbibigay ay pagsamba sa Diyos. Sabi diyan sa Proverbs chapter 3, verse 9 po. At ito daw po ay kusang loob na pagtugon sa kanyang biyaya at pakikibahagi sa gawain ng Ebanghelyo. Kaya mahalaga po yung pagbibigay. Ito yung biblical foundation. Mahalaga ang mga handog, mahalaga ang mga ikapo. Mahalaga yung mga donasyon. So, itong mga handog na ito, itong mga donasyon na ito, ikapong ito, offering nito, ay hindi po simpleng pera lamang, kundi mga banal na kaloob na ginagamit upang palawakin ang kaharian ng Diyos at paglikuran po ang mga tao. Kaya mahalaga na makita natin yung katapatan po dito po sa ating pinag-aaralan ngayon, yung integrity pagdating po sa kaperahan. So, itinuturo natin ito sa loob ng church, yung pagbibigay po. Kasi nga, ito'y ginagamit natin para sa gawain ng ating Panginoon. At mamaya, makikita natin yung iba't iba pang tinutukoy saan nakapaloob itong mga earning na to o kita o let's say income ng simbahan. Kaya mahalaga po yung maipaunawa natin sa mga tao na hindi lamang sila nag-participate doon sa sinasabi ng Biblia, kundi maipaunawa sa kanila na ang pagbibigay na ito ay biblical. At ang pagbibigay na ito ay hindi kaya natin itinuturo ay para lamang sa kapakinabangan ng isang tao o ng isang simbahan, kundi ito po ay partnership. Ano po? Sabi doon sa Philippians 4:15, ipinakita doon ni Paul sa churches na kailangang mayroong partner para masuportahan yung pag-angaral ng salita ng Diyos. And giving is partnership in the ministry. Mahalaga ito na naituturo sa kanila, hindi para lang sila po ay pagpalain. Kasi ito minsan yung sinasabi, pag nagbigay ka, pagpapalain ka, tama naman. Pero hindi dapat doon naka-sentro na kaya ka nagbibigay o kaya natin itinuturo yung pagbibigay ay para sila lang ay pagpalain. Kundi maturuan ang bawat isa na magkaroon ng bahagi sa gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanilang mga tithes and offering. At dahil doon, nagagamit
ng Diyos ang kaperahang ito sa pagpapalawak ng kanyang ministry. So, itinuturo natin ito dahil dito nakabatay ang katotohanan na ang pagbibigay ay pagsamba sa Diyos. Not only to bless, hindi lang para umanap tayo ng biyaya o umasa tayo ng biyaya, kundi it is an act of worship sa ating Panginoon dahil mahal natin ang Diyos. Ito yung dapat na ating maiparating. Minsan, may mga leader na nagtuturo, pag hindi ka nagbigay, hindi ka pagpapalain. Pag ikaw ay hindi nagbigay, meron kang sumpa. So, hindi po ganon. Tayo ay magturo at sabihin na ang pagbibigay ay pagsamba sa ating Panginoon. Dahil mahal ng Diyos ang cheerful giver. So, ang pagbibigay ay not by force. Sabi doon, giving must be voluntary. Kaya tayo po ay narito sa harap ng pulpito, nangangaral upang sabihin yung salita ng Diyos na naaayon doon sa tamang nilalaman ng Biblia. Kaya po, mahalaga na ito po ay ating nakikita na ito yung biblical foundation ng church o ng income o ng resources ng church para magamit sa gawain o sa kapurihan ng ating Panginoon. Dahil ang bagay pong ito ay isang napakahalaga na ipakita sa mga mananampalataya na kailangan ng simbahan ang resources. Dahil kung walang resources ang simbahan, medyo limitado yung maaabot. Lalo na po kung ang ating mga ministry ay o ang ating mga outreach o mga gawain ay malalayo. At mahalaga na sila po ay maging kapartner natin dito. At ang maintindihan nila na ito po ay ginagawa dahil mahal nila ang ating Panginoon at dahil sila ay marunong manambahan sa pamamagitan ng kanilang pagbibigay. So, ito yung biblical foundation. Sinasabi diyan na honor the Lord with thy substance. And giving must be voluntary. At giving is partnership in the ministry. Kaya ulitin po natin, ang pundasyon ng church earning ay nakabatay sa katotohanan ng ang pagbibigay ay pagsamba sa Diyos, usang loob na pagtugon sa kanyang biyaya at pakikibahagi sa gawain ng ebanghelyo. Kaya ang mga handog na ito, itong mga ikapu na to, o kaya itong mga donasyon na to ay hindi simpleng pera lamang, kundi mga banal na kaloob na ginagamit po natin upang palawakin pa ang kaharian ng ating Panginoon at paglingkuran yung mga tao. So, yan po yung biblical foundation ng earnings. So, kunin po natin yung acronym ng earnings. Sabi diyan, letter E, yan, binanggit po ulit, ito ay expression of worship. So, church giving is first and foremost an act of worship. So, when believers give their tithes or their offerings or gifts, hindi lang sila nagko-contribute doon sa church treasury, but they are expressing their love and gratitude and devotion to God. Kaya mahalaga na maunawaan na yung earning ay isa pong expression of worship. Na ibig sabihin, ang pagbibigay isang paraan ng pagsamba o hindi lang ito paglalagay ng pera sa handog, kundi pagpapakita ng pasasalamat
pananampalataya at pagkilala na ang lahat ng ating tinatangkilik ay nagmula sa Diyos. Kaya ang pagbibigay ay hindi lamang usaping pinansyal, kundi isang spiritual po na gawain ng pagsamba at pagpaparangal sa ating Panginoon. Giving honor God, not merely the church treasury. So, mainam na ito po ay ating maiparating na yung kanilang ginagawang ito ay act of worship, act of recognizing God as the owner of all our resources. Ito ay masabi natin na yung kanilang pagbibigay ay mag-reflect sa kanilang pagmamahal, sa kanilang love and gratitude sa ating Diyos, and to support God's work with a willing and joyfully heart. Kaya mahalaga na ang pagbibigay ay maipakita na sila po ay merong pagsamba o expression of worship. Okay? Sunod po, sabi dyan, letter A, yan, acknowledging God ownership. So ito po ay pagpapakita na o pagpapakilala na ang lahat ng ating tinatangkilik, tayo, kasama tayo doon. Pastor, leader, worker, church member, hindi lang sa church member masabi, even kahit tayo ng mga leader po, ay pagkilala na ang lahat ng ating tinatangkilik na pera, na ari-arian o kakayanan at mga pagpapala ay pag-aari ng Diyos. Opo. So tayo ay mga katiwala lamang na pinagkatiwalaan niya, no, upang gamitin ang mga ito para sa kanyang kalwalatian. So ang pagbibigay sa simbahan ay isang paraan ng pagkilala na ang Diyos, ang tunay na may-ari at tagapagbigay ng lahat ng bagay. So ito yung biblical principle. Ito ay pag-aari and we manage what He entrusts to us. So kapag nagbigay tayo, kapag tayo ay nagkaloob, ay kinikilala natin o ating sinasabi na ang lahat ng bagay na ito ay sa Diyos. So po, tayo po ay katiwala lamang. All resources belong to the Lord. Kaya ang church giving ay acknowledging God ownership. So, mahalaga ito na maituro sa kapulungan, sa lahat ng believers ni Kristo, mga mananampalataya, na kasama tayo ng mga pastor, pag-aari ng Diyos, yung meron tayo. Ito ay galing sa ating Panginoon. Okay, next. Dito na po tayo sa letter R. Ano po ang sinasabi dyan sa letter R? Responsible stewardship. So, sa atin, mga kapatid, na mga anak ng ating Panginoon, mahalagang na maunawaan na tayo po ay maging responsable sa ating sa mga pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Pag sinabi natin responsible stewardship, ay nangangahulugan na ang simbahan ay tumatanggap ng mga pondo, mga offering o resources bilang isang sagradong pagtitiwala mula sa Diyos. Kaya ang mga leader ay hindi may-ari ng salapi ng simbahan, kundi mga katiwala lamang na may pananagutan sa Diyos at sa tao. Kaya ang lahat ng pondo ay dapat gamitin ng may katapatan, may katarungan, may integridad, may pananagutan para sa ikasusulong ng gawain ng ating Panginoon. Kaya mahalaga
na yung church fund are entrusted, not owned. O, yung resources received by the church belong to God and must be managed according to His purpose. So, ang characteristic of responsible stewardship ay faithfulness. Managing resources according to God's will. Ang characteristic niyan, kasama dyan yung integrity. Being honest in our financial dealings. Po. Kasama bukod sa integrity yung accountability. Providing clear records and reports. So mahalaga po yan. And wisdom. Using resources efficiently and purposely. Kaya nga po, responsible stewardship. At ito yung mahalaga rin, mga kapatid, yung transparency. Avoiding secrecy and financial misconduct. So, paano natin may apply itong responsible stewardship? Merong sinabi dyan na maintain accurate financial record. No? Kailangan, siya, transparent. No? Nandiyan lang yung record. No po? At andun yung tinatawag na develop and follow a church budget. Meron tayong sinusundan. No? And ensure proper accountability for all funds. Siguraduhin natin na yung accountability sa lahat ng bagay na ito ay naroroon yung responsible stewardship and use resources for ministry and kingdom purposes. At maiwasan natin to avoid yung makapagsayang o kaya ay merong hindi tamang paggamit or personal na paggamit ng kaperahan. Kaya kung makikita natin dito na mahalaga yung responsible stewardship na sinasabi po dito sa ating pinag-aaralan. Next. Diyan tayo. Yan. Nurturing ministry workers. Yan. Giving support those who labor in the work. So, ang nurturing ministry workers ay nangangahulugan ang mga handog o resources or pondo ng simbahan ay ginagamit upang suportahan ang at pangalagaan. Pakinggan niyo po ito mabuti. Yung nurturing ministry workers ay nangangahulugang ang mga handog or resources ng church ay ginagamit upang suportahan at pangalagaan ang missionary, church worker o iba pang lingkod ng Diyos. Kasama po dyan yung pastor na naglilingkod sa pangangaral o pagtuturo o pagpapalawak ng ebanghelyo sa pamamagitan po ng pagbibigay, nakikibahagi ang iglesia sa pagsuporta sa mga manggagawa ng Panginoon upang maipagpatuloy po ang kanilang ministeryo ng may katapatan at kahusayan. So, ibig sabihin, kailangan dito manggaling yung support. May encourage na masuportahan. Kaya alam po nyo, mahalaga ang resources ng church. Dahil ako personally, na namulat ako doon sa tinatawag na live by faith. Alam ko lahat tayo dinaanan po yan. Sa sinasabi nating living by faith. But kailangan pa rin ng mga manggagawa yung support. Hindi naman tayo humihingi ng malaking support. Kung meron, di praise the Lord. Pero kung ano yung kakayahan ng church, yan po ay pwedeng
mangyari. Kaya mahalaga na binabanggit dito, giving support those who labor in the word. Kaya alam ko, lahat tayo dito nakaranas na pumunta ng Bible study, lakad. Pumunta ng midweek, malayo ang church ng pastor, lakad. Pero yun kaligayahan natin sa paglilingkod sa Panginoon. Pero sa totoong buhay, sabi dito, why ministry workers need support? Sabi doon ay para mas lalo silang makagawa to devote themselves fully in prayer and the ministry of the word, to provide for their families and personal needs nung pastor o nung mga manggagawa, at maintindihan na ito po ay mahalaga. Kaya yung pag-support doon sa faithful minister o sa mga manggagawa, ito po ay nagpo-provide ng fair and responsible na pagtulong sa mga manggagawa. Kaya mahalaga na dito sa earning, nakapaloob dito itong isang ito, yung nurturing ministry worker. Mabigyan ng kanilang pangangailangang pinansyal ang mga lingkod ng ating Panginoon. Po, na minsan nararanasan natin na tayo sa kabila ng ating pagmamahal sa gawain, ay kahit dumating sa punto na wala itong mga bagay na ito, pero nagagawa pa rin yung ministry sa ating Panginoon. Pero mahalaga na kabalikat o kasama ang simbahan para masustain yung paglilingkod ng isang manggagawa. Minsan, bakit marami may mga ibang mga lingkod ng Diyos ang nagkukwit? Isa ito sa dahilan, yung financial na problem. Po. Lalo na kung ikaw ay full-time tapos may mga anak na nag-aaral. Isa po yan sa katotohanan na nangyayari. Po. Na minsan, dahil sa pagmamahal talaga sa gawain ng Panginoon, na isang tabi yung pag-aaral ng mga anak. Kasi nga, dahil dito sa kakulungan ng support dito po sa ministry. Pero kung tutuusin, mahalagang may katuwang ang simbahan para itong mga lingkod ng Panginoon ay makapagpatuloy. Although na ginagawa naman natin na hindi tayo doon after, hindi tayo doon naglilingkod, pero kailangan natin o kailangan ng isang manggagawa yung support. Kaya dapat mas maintindihan ito ng lahat ng mga anak ng Diyos. Okay? Next. Yan. Ano po yung sunod? Letter I. Sabi ay intentional generosity. O yung sunod po. Pag sinabi nating intentional generosity, ito po yung pagbibigay o ito ay nangangahulugang ang pagbibigay ay ginagawa ng may plano, may panalangin, at may kusang loob na galing sa puso, na hindi ito sa pilitan, kundi ito ay bunga ng pagmamahal sa Diyos at malasakit sa kanyang gawain. Kaya ang isang Kristiyano ay nagbibigay ng may kagalakan dahil alam niya na siya ay pinagpala ng Diyos upang maging pagpapala rin sa iba. Giving should be planned and cheerful. Kaya intentional generosity po. Minsan sa buhay ng lingkod ng ating Panginoon, kalingkod ng Diyos, na tayo po ay kagalakan natin na maunawaan na ang isang Kristiyano ay nagbibigay ng may kagalakan. Dahil alam niyang siya ay
pinagpala ng Diyos at upang maging pagpapala rin po sa iba. Kaya itong earning ay intentional generosity po. Mahalaga yan na maunawaan ng mga mananampalataya na ang characteristic ng intentional generosity ay naplano. Naplano, talagang inihahanda na niya pag-araw ng linggo, andun yung pananalangin bago niya ibigay, may pag-pray niya, at nandun yung kasiyahan ng kanyang puso. At may dahilan bakit siya nagbibigay. Ang kanyang dahilan ay to support at nandun din yung sacrificial. Kaya mahalaga na ang earning o itong letter I ay intentional generosity. Next. Ano yung sunod? Sabi doon ay needs of the body. So resources, help care for members and ministries. So yung needs of the body ay nangangahulugan ang mga pondo ng simbahan ay ginagamit upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga miyembro at ng iba't ibang ministeryo sa iglesia. Kaya ang mga resources na ipinagkaloob ng Diyos ay tumutulong sa pag-aalaga sa mga nangangailangan o pagpapalago ng pananampalataya ng mga mananampalataya at pagpapatuloy ng gawain ng Diyos. So mahalaga na makita natin ang bagay nito ay ginagawa upang tugunan yung mga pangangailangan ng church o ng bawat isa ay ng ating mga member po. Tayo ay naririto yung resources para din tumulong doon sa pangangailangan ng iba po. At lalong higit doon sa pagpapalago ng pananampalataya ng mga mananampalataya. Kaya ito po ay mahalaga. So how resources meet the needs of the body? Paano po ba ito natin natutugunan? Sabi doon ay to support, to assist, kasama dyan yung caring for the widows, orphans, kasama dyan yung providing ministry materials. Yan. So kailangan ng body, yung maintaining church facilities, funding evangelism. So kailangan gamitin, use church funds wisely to bless and strengthen the congregation and ensure that ministry needs to meet responsibly o kaya maipakita yung resources ay nagagamit doon sa tinatawag nating kingdom impact. So yan po yung needs of the body. Okay? Letter G. Tayo sa letter G. Ayan ay gospel advancement. Sabi po dyan, support evangelism, mission, and discipleship. So ang gospel advancement ay nangangahulugan ang mga pondo ng simbahan ay ginagamit upang may pangalaganap ang ebanghelyo ni Jesucristo. Yan yung evangelism. Kabilang dito yung mission, kabilang dito yung discipleship, yung church planting, at bawat handog, bawat donasyon ay nagiging bahagi ng pagpapalawak ng kaharian ng Diyos. At ito yung pagdadala ng kaligtasan sa maraming tao. Kaya mahalaga na ito po ay magamit o masuportahan yung tinatawag po na mission. Yan. Ito yung mga areas of gospel advancement. O ito yung sinasabi ko kanina, evangelism, yung soul winning. So mahalaga yung
yung ating resources. Dahil kung wala ito, kung wala yung mga bagay na yan, medyo magkakaroon tayo ng problema doon sa ating mga ministry. Kaya po, atin itong ituro not only to support the financial need of the leader or pastor, but number one ay to sustain or to support yung mission o yung evangelism or yung discipleship. Kaya mahalaga na maipakita natin sa loob ng church yung stewardship na naririto ay merong integrity. Kaya pag nakalap natin yan, ang talagang pinaglalaanan ay sa gawain ng ating Panginoon. Okay? And next, yan, letter S, spiritual partnership. Yan. Ano po ba itong spiritual partnership? Sabi doon, givers participate in the work of God. So, ang mga nagbibigay ay nakikibahagi sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga handog, ng kanilang mga ikapo o ng kanilang mga offering. Sila ay naging katuwang ng simbahan. Kaya yung mga pastor, yung mga misyonero o ibang manggagawa na nagpapalaganap ng ibanghelyo kahit hindi sila ang direktang nangangaral, so yung mga giver, yung mga tither o yung mga nag-o-offer, yung mga nagkakandog, bahagi sila ng bunga ng ministeryo na kanilang sinusuportahan. Kaya we need to encourage them na mag-support dito po sa tinatawag nating resources ng church. Maipakita natin na ibig sabihin nito ay ito yung tapat na pagbibigay ay hindi lamang tumutulong sa ministeryo, kundi nagbubunga rin ng spiritual na gantimpala o pagpapala para sa mga nakikibahagi sa gawain ng ating Panginoon. Kaya nga po, may sinabi dito na spiritual partnership. Po, sila'y kabahagi o sila po ay katuwang natin sa gawain ng Panginoon at yun yung ministry rin po nila o ministry ng bawat isa na sa pamamagitan ng kanilang faithful giving ay nakakapag-share tayo ng gospel or nakakapag-mission tayo dahil doon sa kanilang pakikibahagi sa ating gawain sa ating Panginoon. Okay. So tingnan po natin yung common error na binabanggit dito sa ating topic ngayon. Sabi diyan, churches must avoid, yan, una, manipulative fundraising. Yan. Yan po yung una. Pangalawa, ang pangalawa ay prosperity gospel promises. Yan. Ito yung mga common error na sinasabi. At financial pressure or lack of transparency. Yan. Ito po yung mga common error na nangyayari po sa loob ng church, mga bahagi yan. Kaya ang simbahan ay dapat umiwas po sa ganyang mga bagay para hindi magkaroon ng usapin sa loob ng church. Kaya pag sinabi natin ito yung mga common error na nangyayari sa loob ng church, ang mga simbahan ay dapat na umiwas sa mga maling gawain sa pananalapi. Yan. Ito, tulad ng ating binanggit, yung parang mano yung salitang panggigipit sa pagbibigay o maling pangako ng kayamanan. Ito yun. O yung kakulangan ng transparency. Isa rin po yan yung ang lahat ng pondo ng simbahan ay dapat pangasiwaan ng may katapatan o may integridad
may pananagutan at pagsunod sa prinsipyo ng ating Panginoon. Kaya ito po ay kailangang iwasan ng mga simbahan itong mga maling gawain pagdating sa pananalapi na para bagang doon na naka-focus yung kanyang buhay o yung kanyang paglilingkod. Kaya mahalaga na ito po ay nauunawaan natin. Okay? Next. Management implication. Sabi diyan, a church must teach giving biblically and receive funds ethically. No, the question is not only kundi how much did we receive, but were these resources received faithfully and stewarded responsibly. So ang management implication ay nagtuturo na ang tagumpay ng simbahan ay hindi lamang nasusukat sa dami ng pera natatanggap, kundi sa kung paano ito tinanggap at pinamahalaan. So dapat ituro ng simbahan na ang pagbibigay ay ayon sa Biblia at tumanggap ng pondo ng may integridad at gamitin ang mga ito ng may pananagutan para sa kalawalhatian ng Diyos at sa ikasusulong ng kanyang kaharian. Kaya mahalaga ito na maunawaan ng bawat isa po. Itong management implication na sinasabi. Hindi doon sa dami ng total offering. Hindi lang doon tayo nakapokus. Hindi lang doon tayo lumalago. Hindi lang dahil para lumago yung financial growth, kundi tayo ay nakapokus doon sa resources na meron tayo na ginagamit natin according to God's purposes. So, mahalaga po na itong ating financial income na ito ay merong spiritual impact na nangyayari at ma-evaluate natin yung resources ng tama para sa kapurihan ng ating Panginoon at ang focus ay sa kingdom rather than financial. So, hindi doon sa laki ng ating tinatanggap, kundi kung paano natin to na gagamit faithfully and responsibly sa ating Panginoon. Kaya ang biblical stewardship required faithfulness, required integrity, required transparency, required accountability, and required wise management. Kaya sabi ng 2 Corinthians chapter 8 verse 21, providing for honest things not only in the sight of the Lord, but also in the sight of men. Kaya po mahalaga itong kapirahan na ipinagkatiwala sa loob ng simbahan ay na ma-manage, nagagamit po ng mayroong kaayusan. Bakit? Kasi accountable po tayo dyan. Maraming leader, maraming mga manggagawa ang isa ito sa nagiging problema sa loob ng church o isa ito sa nagiging usapin. Dahil sa hindi nagamit, nawala yung wise management na sinasabi. So, yun. Ito po yung ating reflection ngayong gabi. Sabi dyan, why should church giving be treated as worship and is worship not merely financial contribution? So, bakit ito mahalaga na ito ay ating naiintindihan? Bakit ito dapat nating maunawaan na ang pagbibigay ay ang pagbibigay sa simbahan ay dapat ituring na pagsamba at pangangasiwa dahil ito po ay pagpaparangal sa Diyos at pagkilala na ang lahat ng ating tinatangkilik ay mula sa Kanya. Hindi lamang ito pag-ambag ng pera, kundi pagpapakita ng pananampalataya natin, pagpapakita ng pasasalamat natin
pagpapakita ng pakikibahagi sa gawain ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay. So pinapakita natin na tayo ay mga katiwala lamang ng mga pagpapalang ipinagkatiwala ng ating Panginoon. So ang church giving sa ating pagtatapos ngayon ay expression of worship, faith, and gratitude, obedience, and stewardship. When believers give faithfully, they honor God, support His work, and demonstrate that everything they possess ultimately belongs to Him. So yun po ang atin pong topic ngayong gabi. Maraming salamat po at nawa po ay napagpala tayo ng ating Panginoon. Sa susunod pong talakayan natin, atin pong tatalakayin yung sunod na topic. Ilamang po at tayo po ay saglit na manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa gabi pong ito, sa iyong kadakilaan sa amin. Ang aming pong dalangin, Panginoon, ay matagpuan mo kami na nandoon yung aming katapatan sa mga resources na pinagkatiwala mo sa amin. Lord, sa bawat isa ngayong gabi, Panginoon, sa mga kapwa ko po lingkod, mga manggagawa na iyong pinagkatiwalaan, ang aming dalangin, Panginoon, ay maisabuhay lagi namin yung integrity, yung karakter na nanggagaling po sa iyo. Huwag po kaming masilaw sa kaperahang ito, Panginoon. Huwag kaming masilaw sa mga fundraising na meron sa simbahan, kundi maisip namin, Panginoon, na ito po ay para sa iyong gawain. Kaya Lord, sa gabing ito, aming dalangin, bigyan mo kami ng pusong dalisay, pusong handang magpagamit sa iyo, Panginoon, sa kabila ng mga kinakaharap naming mga problema, Panginoon, sa ministry, pero yung katapatan, yung faithfulness ay nananatili sa aming mga puso. Lord, we pray ngayong gabi, kung kami man po, Panginoon, ay nasa estado, Panginoon, na merong financially problem sa simbahan, we pray, Lord, na ikaw po ang patuloy na mag-provide ng pangangailangan ng mga churches o Diyos, na sa ganun po ay magamit namin para sa ikalalawak pa ng iyong gawain. Ngayong gabi, Panginoon, ang mga lingkod mo na naririto ngayon, ang dalangin namin, yung integrity, yung faithfulness ay manatili sa iyong mga lingkod. Maraming pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa atin pong lahat. Okay? Yan. As Sige, picture tayo muna tayo, po ay picture. screenshot muna po, mga kapatid. Sige, screenshot po tayong lahat. Kung meron po kayo diyang mga laptop, tablet, cellphone, yan. Gamitin po natin yan pag-screenshot. Ready? Open po tayo ng cam. Yan. Kung kaya po nating mag-open, let us open and smile. Magaganda naman at mga pogi naman itong mga likod ng Diyos. Ready? Okay. Screenshot po tayo. Isa pa po. Habol-habol po yung iba. Yan. Habol-habol po yung iba. Okay. So, yon. Salamat po. Meron po ba kayong mga katanungan? At meron tayong mga pastor na kasama rito na pwedeng sumagot. Yan. Nandiyan si Pastor Paul. Pastor Paul, magandang gabi. Nakasama natin ngayon. Yan. Kung saan man po kayong sulok ng mundo, kami po bumabati sa inyo ng isang magandang gabi. Yan. Andito si Pastor Ruben. Pastor Ruben. Yan. So, Doc, kanya po ba si Doc? So, mga kapatid,
enroll po natin yung ating mga subject na atin pong inilo-launch dito po sa MBS. Okay. Meron po kayong tanong o gustong i-share para po maging pagpapala rin po sa iba? Medyo maaga pa po tayo ngayon upang makapagbahagi po bawat isa sa atin. Kung kayo po ay merong mga karanasan na naisibahagi sa atin, ay welcome po sa bawat isa. Dahil tayo po ay pamilya dito sa MBS, mahalaga po na makapagbahagi tayo. At binabati ko po pala yung bawat isang nag-graduate. Yan. Taas ka po ng kamay yung mga nag-graduate dito. At yung mga mag-graduate sa susunod, ini-encourage ko po kayo na mag-enroll sa MBS dahil ang sarap po mag-graduate. Talagang nakaka-amaze ang ating MBS. Ano po, sa nakaraang graduation, tunay po na nakaka-bless. Ano po. Meron po ba nag-graduate dito nung last graduation? So, nawa po, let us share NBS sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan na mga pastor, ating pong ibahagi. At nawa ito po ay maging pagpapala rin po sa kanila. So, andito po si Doc. Yan. Ito po yung ating mga classes. Isa po ngayong linggong ito. Yan. Sa atin pong mga topic. Yan. Bukas po, meron tayong, Thursday, kay Pastor Joshua. Yan. Mastering Philippians sa Fallen Epistle po, Master Course. Okay. Meron din po tayong AI Assisted Learning available sa Bachelor of Theology, Fallen Epistle, Church Management, yan, Biblical Naturopathy, Apologetic Master Course, Biblical Leadership, Master of Divinity, Doctor of Christian Education, Doctor of Ministry. Meron po tayo niyan, kompleto po tayo. Kaya yung pong nais, enroll po kayo. At sa lahat po ng gustong magkaroon ng mga information, nandito po ang ating Doc Roderick para po kayo po ay bigyan pa ng maraming information. Dito po sa ating sa Calabarzon ay meron po tayo tinatawag na magtatayo po tayo ng Calabarzon MBS satellite. At ang ating Calabarzon po ay nakapag-umpisa na po kami ng meeting at ngayon po ay amin po tinatrabaho para magkaroon po tayo ng Calabarzon o MBS satellite. So yun, Doc. Baka po kayo may tanong pa. Maraming salamat po, Doc Manalo, sa ating pagtuturo sa church management concerning sa finances, no? Marami din mga churches na nagkakaroon ng pagkakawatak-watak at pag-alis ng mga ibang miyembro dahil sa finances na usapin. Kaya mahalaga po ito talagang matalakay. And kung may mga background yun naririto, may mga experiences na nais i-share, pwede din po tayo mag-share. I-stop recording ko po muna. And open natin yung bagong record para sa sharing.